Ito yung kasong kasuklam-suklam. Nakakahiya mga kababayan. Pero siyempre, nag-deny itong si Mike Defensor at sinabing politically motivated. Palaging ganon. Si Digong politically motivated daw. Crimes against humanity. Ganon din si ganon din si Kibuloy. Puro mga kababayan politically motivated. Pati yung kay Sara Duterte'ng impeachment complaint, politically motivated lagi yung depensa nila. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pinaila na si Mike Defensor ng Qualified Human Trafficking. Kinasuhan na po mga kababayan ng National Bureau of Investigation. Ayan o. Iyak ngayon si Mike Defensor, mga kababayan. Yan kasi. O di ba? Sabi naman ni Mike, politika. Nahuli nga. Katulad ni Ari Roque, non-bailable po ito, mga kababayan. Nag-ugat siya mga kababayan doon sa raid na ginawa ng National Bureau of Investigation. Last month yata yon sa kanyang KTV bar at saka doon sa kanyang KTV, yung Blue Hotel. Kasama yung kanyang asawa at saka anak, mga kababayan. So ito ngayon yung balita. Breaking news mula sa Philippine Daily Inquirer, qualified human trafficking charges versus Defensor filed. The National Bureau of Investigation has already filed the qualified human trafficking charges against former Representative Mike Defensor at sa kanyang asawa na si Julie, among others, before the Pasig City Prosecutor's Office. Ang kasong qualified human trafficking nag-ugat mga kababayan sa raid na sinagawa ng National Bureau of Investigation sa kanyang KTV bar at sa hotel where human trafficking activities against over 50 women allegedly took place. Itong kasong qualified human trafficking, ito yung kasong kasuklam-suklam. Nakakahiya mga kababayan. Pero siyempre, nag-deny itong si Mike Defensor at sinabing politically motivated. Palaging ganon. Si Digong politically motivated daw. Crimes against humanity. Ganon din si Kibuloy. Puro mga kababayan politically motivated. Pati yung kay Sara Duterte'ng impeachment complaint, politically motivated lagi yung depensa nila. Pati yung kay Harry Roque, qualified human trafficking din po yon. Politically motivated din yung defense. At ngayon itong kay Mike Defensor. Ito si reaction ni Mike Defensor, mga kababayan, pakinggan natin. Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi para lumalabas, para na sa City Engineering Office. Meron pa siyang presentasyon nung detailed building plan. Hindi ko makita yung connection kung ano yung sinasabi niya. At natatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha silang tanga. Kaya yung sinasabi ko, i-file niya na yung kaso. Pinail na po. Inamon niya eh. Ngayon? O, ngayon, hintayin natin yung kaso niya. Pero ang sinasabi ko sa inyo, wala siyang kakaso-kaso. Para yung isang establishment, katulad na sinabi ko, yung example ko yung Soler, yung Okada, yung Resorts World, meron silang building. May marami silang lesson doon. May mga nagbibentang tindahan, may mga restaurant, may mga KTV. So, ibig sabihin, pagka merong nagbenta ng shabu doon sa mga isang yung kasama ka, alam mo yung mga nangyari? Notwithstanding kung ano yung kaso ng pinapafile nila doon sa mismong establishment, ang pinupunto ko lang, kami lang yung sa establishment. At pinipilit ni Director Matibag yung kaso niya para non-bailable case, para kami ay makulong at mapatahimik. Dahil kung titingnan mo yung ginagawa ni Matibag, pinipilit niyang ihinto ang lahat ng investigasyon doon sa korupsyon. Wala siyang naitutong kahit singko, wala siyang anong dugo o pawis para malaman yung korupsyon sa ating bansa. Pagkos, ang ginawa pa niya, pumunta siya ng Senado para siraan yung mga sundalo. Wala siyang ginawa doon kundi to hit the credibility of the 18 soldiers.
Diba? Wala siyang ginawa at sinabi kundi sabihin na dishonorable to, may kaso to, may ganito. Eh wala naman kailangan ng patunayan eh. Dahil si Saldico mismo, sabi nila ang mastermind ng korupsyon. Eh ito yung mga bata ni Saldico. Sila yung nagsasabi na kami ang tao ni Saldico at kami nagdi-deliver ng pera. So anong credibility ang gusto nilang kunin doon sa 18 Marines? Ngayon, ang kailangan sanang gawin is tingnan nila, tama ba yung sinasabi, nagsisinungaling ba? May mga mali ba doon sa mga binabanggit? Eh kaso wala eh. Ang gusto niya, wala, hindi totoo. Huwag imbestigahan. So, yun yung side mga kababayan ni Mike Defensor before na i-file yung kaso. So, inuugnay niya doon sa flood control. Yung pag-file sa kanya ng kaso, malabo man po, malayo man po. Kasi may nakitang ebidensya doon. May mga na-rescue nga po na mga 50 women na allegedly biktima po ng human trafficking. Sex trade mga kababayan. Ngayon, ito yung naging paliwanag ni NBI Director Matibag kung bakit finailan ng kasong qualified human trafficking itong si Mike Defensor. Mike Defensor, mas malinaw naman yung kaso na pumasok sa atin dito. After nating pag-aralin ng kaso together with the STG, NCR, NCR and STG, lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama dito. It will be filing this case. But before we file it, we're coming to understand kung ito talaga yung nangyari dito. Kung bakit hindi natin na-file, and inaral natin kung ano talaga yung naging participation and the studying the documents, including the floor plans of the Green Point Square, which is owned by Green Point Development Corporation. Lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. So, sir, yung design, original design itong compound na ito, binago po soon doon sa plano nila talaga doon yung trafficking. Even the design ng Chicago at the Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the city engineer's office. So, sabi ko, ibigin sila ng plan. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTV from the start pa lang. And then, sir, we will point to the dito sa mga plan na nakuha natin. These are all recent documents coming from the city engineer's office ng Pasig City. So, ano yung mga nakita natin pagkakaiba dito? Ikaw, na nakaplano talaga lahat, dinesign nila yung KTV at yung hotel for doing the human trafficking. Ito yung sinasabi kanina na naka-identify the Mike's room. Malinaw. So yun mga kababayan, yung presentation ni Matibag. Ayan. Malinaw. 137, 137, ayan Mike's office. Mike's office sa kalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. So hindi ba itatanggi ni Mike Defensor na hindi na alam? Wala siya kinalaman dahil sa pagpapalit pa lang ng plano, yan yung original na plano, hindi nila yung pinaalam to. Ito, i-explain mo to. Tapos ito po, point is and real allegation. Mike Defensor. Ayan po mga kababayan, walang takas si Mike Defensor. Finaila na po ng kaso qualified human trafficking, and that is non-bailable mga kababayan.